nag-expired lahat yung production namin nun. So talagang ang taas ng anxiety level mo, tapos may mga utang ka pa sa bangko. Ngayong araw na to, hahataw tayo sa mga kwento. Whether you're a fan of the auto and commercial vehicle industry, interested in the latest market trends, or just like talking about trucks and buses, you're in the right place. Hahataw na naman tayo sa kwentuhan, yes? May tanda. Basta kayo? Okay naman po. Kumusta ka, Sir Brett? Sir Bain, kumusta ang halo-halo natin? Malamig pa rin. Excited na kaming pag-usapan ng ating halo-halo. Hello everyone! Welcome to our social media series with Hino Motors Philippines, ang Hataw Hino. Ngayong araw na to, hahataw na naman tayo sa mga kwento. Whether you're a fan of the auto and commercial vehicle industry, or interested in the latest market trends, or just like talking about trucks and buses, you're in the right place. Today, I'm delighted to introduce to you two very special guests who bring unique perspectives. First, we have a remarkable entrepreneur who has turned a beloved Filipino dessert into a thriving business. His entrepreneurial journey is truly inspiring at maririnig natin lahat yan ngayon. And we're thrilled to have him share his story today. Without further ado, Mr. Ben Pasco of Ben's Halo Halo. Welcome, Ben. Yes, thank you po. We're very excited to hear your story. We're very happy to have you here today. Yes, thank you. Joining us also today is the driving force, Driving force. Grabe sa driving ko. Behind Hino's ethos of total support. Alam naman natin, yan ang cornerstone of Hino's commitment, Yan ang kanilang value na ibinibigay sa ating mga customers katulad ni Sir Ben. She plays a crucial role in maintaining strong relationships with dealers, ensuring that Hino continues to deliver on its promise of exceptional service and support. Ms. Zara Dorero, Senior Manager for Business Planning. Welcome, Zara. Hi, thank you. Thank you for having me here. Naku, excited na tayo. Paano? Simulan na natin ang ating kwentuhan today. Hataw Hino na tayo. Yeah. Hataw na sa kwentuhan. Sir Ben, Yes po. halo-halo. Excited na kami marinig, Aha. Tell us about yourself and tell us more about how you started and what went on throughout your journey as an entrepreneur. So nag-start po yung aking experience nung ako po ay dati po akong OFW. Ako ay isang domestic helper sa Milan, Italy. Okay po. So bali nagpunta ako doon para magtrabaho. So hindi ko pa alam at that time yung passion ko sa food na hanggang sa dumating sa punto na nakapagtrabaho ako sa isang restaurant at nakita ko na dito pala yung aking linya. Doon ko na rin natutunan kung paano magluto, paano yung kabuuan ng store operation, ang restaurant operation. December 2013 umuwi ako dito, nag-attempt ako na mag-business. So 2014 na-register ang Ben's Halo Halo. So ngayon is meron na kaming 85 branches. Wow, 85 branches. Biruin mo yun? Opo. Grabe. Dahil lang sa halo-halo. Nasa hinagap, hindi ko inakala na dito uunlad yun. At sa pag-unlad ko, naging kaakibat ko rin, of course, yung pagbili ko recently nung truck with Hino Motors. Opo. Galing. Yes po. So, gusto ko malaman, Sir Ben, and I know ito rin ang gusto kong marinig ng ating tagapanood. Bakit halo-halo? Yes, opo. Bali, sa Italy kasi, we have 10 months na winter and then 2 months lang na summer. So, nung una talagang umuwi ako dito, ang una kong venture is a bake shop. So, bake shop. And it fails. So, I operated that for 6 months lang. And then, talagang I pray hard. Sabi ko nga, Lord, dahil ayoko na talagang bumalik sa abroad. Sabi ko, kailangan patunayan ko talaga na mag-for good na sa Philippines. So, ang tanging kabuhayan na pwede kong gawin is magnegosyo. So, nag-fail lang una kong venture ng bake shop. So, nag-isip ako ng iba pang natutunan ko sa Italy. So, naalala ko na sabi ko nga, 10 months na may winter and yet yung restaurant namin, pinipilahan yung aming restaurant ng gelato. Palagay ko, sa simula pa lang ng kwento ni Sir Ben, totoo yung kasabihan, di ba, na tungkol sa mga salesman, di ba, sa mga salesperson. Sabi nila, di ba, if you can sell ice to an Eskimo, you're a very good salesperson. Yes, opo. So, ibig sabihin, magaling kayo talagang magtinda. Or siguro, di ba? Masarap talaga yung inyong paninda, no? So, yun, hanggang sa nag-create ako ng local, in-incorporate ko yung local product natin dito. Kagaya ng Milton Sasaba, Makapuno,
So, yun, hanggang sa tinangkilik na siya ng tao. And then, bukod doon, naglagay din ako ng mga konting twist. Sabi nga, kung meron tayong, at that time, may nangungunang isang halo-halo brand. So, sabi ko, meron pa bang i-level up ang halo-halo na to? So, if the answer is yes, ano yun? So, na-create ko yung tinatawag namin na Spicy Winter Halo-Halo. Spicy Winter Halo. Yes, ito po yung halo-halo na may sili. So ito yung talagang tawag na namin pinapainit ka habang sumasarap. Isa pang twist is yung ating namang halo-halo na may salted egg. Ang tawag naman namin ay salty summer halo-halo. And then nilagyan namin siya ng salted paste sa loob. So ito is combination ng margarine at saka ng cheese. So ito yung nagko-complement doon sa sweet and salty. Grabe. And then hanggang sa hindi ko inakala na talagang ito itatangkilikin na ng market. Na yung uniqueness nga ng product namin wherein yung gelato instead of ice cream on top, literal na yung kabuuan ng yelo gawa talaga sa ice cream. So what makes our halo-halo different from habang natutunaw siya, imbis na magtubig, baliktad yung nangyayari, mas lalo siya nagiging creamy. Kaya tinag ko talaga siya as Laguna's creamiest halo-halo. Creamiest halo-halo. Yes po. Okay. Sir Ben, gusto ko malaman, throughout the years, meron ba kayong mga natatandaan na parang challenges that really stuck to you and gave you life lessons, no? Kauna yung dahil uti-uti nagkakaroon kami ng mga branches. So sa pagkakaroon ng branches, kailangan namin talaga ng isang komisary na kung saan yung komisary ito yung magdi-deliver dito sa mga branches ito. So unang nag-struggle ko, maalala ko nga nang gamit ko pa multicab. Multicab po, oh Diyos ko Lord. Talaga namang nasa expressway ako talaga namang todo na yung gasolina ko. Awang-awa ako sa sarili ko, 'di ba? Parang titingnan ko yung mga sasakyan na ako na Ang bibilis. oo, tapos matakaw siya sa gasolina. So dahil siya ay and then yun hanggang sa yun yung kakayahan ko at that time. And then habang lumalaki pa rin yung business, so kailangan ko talaga ng truck. Tsaka isang reliable talaga na hindi kayo titirik. Kasi yung multicab talagang tumitirik talaga siya. Tapos hindi kaya sa mga ahonan, hindi kaya yung capacity na maglagay talaga ng heavy loads. Yes, Oo, dahil dun sa load, mas load. Kasi yung yellow pa lang talagang napakabigat na. Kasi yung yellow mismo, yun yung sinusupply din namin sa mga branches. Yes. Okay. So speaking of these challenges, saan nyo nakita, bakit nyo napili ang Hino bilang inyong partner sa, 'di ba, sa pag-distribute ng inyong mga ng inyong mga ingredients, no? Sa pag-address ng mga pangangailangan ng inyong mga branches. Actually, isa sa nag-trigger sa akin doon, syempre may mga past trucks din ako na hindi ganun kasi ako mismo din nagamit talagang una yung aking isang truck, hindi ko na lang mention yung talagang ang tigas ng clutch, tapos talagang ang hirap, lalo na yung steering nito. So, saan po nakita si Hino? Na panood ko sa YouTube. May isang babae nagmamaneho na babae, tapos truck, tapos so nagkaroon ako ng interest, kinumpleto ko yung interview. So eventually, ito pala yung automatic. Kasi syempre, dahil ako nagde-deliver, so ang mga na-experience sa mga traffic, talagang ang paa mo, hirap na parang sabi ko, automatic, pwede pala yun sa truck. At that time, hindi ko talaga alam na pwede pala. Medyo hesitant ako that time, kasi nga dahil na first time na, truck, tapos automatic. So, yun, pinanood ko yung review, nag-search ako. So eventually, magaganda naman yung review. So, nag-try talaga ako. So yun, napunta ako sa San Pablo, Hino San Pablo. So doon ako nag-start magtanong, ano nga ba itong automatic truck na ito. Shoutout sa Hino San Pablo. Natulungan niyo si Sir Ben Pasco. Laguna. Hino Laguna. And after nun, so yun, may nakausap akong isang ahente. So sabi ko, maliit lang ako na negosyante. So sabi ko, wala akong kakayahang mag-cash. Ano bang possibility na maka-acquire ako ng truck? So tinulungan din ako na makapag-bank financing. Ayun. So ang bilis, after isang buwan lang actually na-release yung truck ko sakto nung sa malapit na yung summer. Summer. January ako nag-apply, February, last week ng February na-release siya. Galing. Ma'am Zara, nakakatuwa yung kwento ni Sir Ben, no? Yung mga ganyang kwento, kinikilig din kami, diba? Lalo sa Hino Motors, yes. Tell us your thoughts about, the things that Sir Ben has shared so far about their experience with Hino Motors Philippines. Of course, laking pasalamat din po namin from Hino Motors na
that we have customers like Sir Ben na we're really able to help and support with their business. Kasi when we talk about commercial vehicles, trucks, ibang-iba ang gamit, yung needs as well, pangangailangan of a business owner versus someone who would need a passenger car, di ba? Yung personal use. But in the case of Sir Ben, parang naging dual yung paggamit niya kasi apparently siya pala mismo ang nagdadrive nung truck. And saktong-sakto naman that we have the perfect product dun sa pangangailangan ni Sir Ben that time, na as a hands-on business owner, siya talaga yung nagde-deliver. So he knows yung mga pain points ng pagpapatakbo ng business, at the same time yung actual na pagmamaneho nung vehicle. And of course, we're very happy na satisfied si Sir Ben doon sa product natin, which is the 600 XAU 600 automatic truck po natin, Hino 300 series. Then at the same time, with Hino Motors, we also have programs din po na particularly ang aim po talaga is to support yung mga SMEs, yung mga starting businesses natin pa lang, no? Kasi usually may notion or may idea kadalasan na kapag trucks na ang usapan, syempre hindi birong kapital ang kailangan. Malaking investment. Yes. And usually, ang nakaka-afford yung talagang mga bigger, mga kumpanya talaga. So, tendency before, mga naunang previous years, pag SNE parang hindi pa agad nako-consider na parang hindi pa siguro truck, or kung makonsider man, baka siguro yung mga surplus muna sa brand new. But iba din ang challenges naman kapag second hand, no, or surplus yung nakuha natin. So of course, kung ano yung pangangailangan ng customer nagba-vary, and we're happy na doon sa specific na pangangailangan ni Sir Ben, saktong-sakto andyan si Hino na para matugunan yun. So one part on the product, and then another part is on the support for SMEs, as I mentioned. We have what we call yung Hino Financial Services, yung na-mention nga rin po ni Sir Ben earlier, na natulungan siya ng dealer with regards to the financing side nung truck niya, nung vehicle niya. So, as we said nga, ang trucks hindi birong investment. So, definitely nasa million mark tayo dyan, especially talking about a good quality truck. Japan quality vehicle. So, talagang hindi biro yung investment. And we're just very happy na natulungan natin yung the likes of Sir Ben with Hino Financial Services. So, we are creating yung mga programa sa commercial vehicle. Before, sa passenger cars, yes, existing. Pero pag usapang truck na, kadalasan, buyer would have to shell out at least 30%, 40% of the value ng truck. Right. But with the programs we have under Hino Financial Services, we could lower it down sa mas abot kaya for our customers, so that, syempre, iniisip din natin yung puhunan nila, imbes na yung naipon nilang pampuhunan 100% pambibili ko ng truck, at least mamamanage nyo pa din yung Papaikot. Opo, paikot. At very important yun sa mga business owners like Sir Ben. So, at least na-take care ko na tong truck na to. At the same time, kaya ko pang tugunan yung pambili ng ingredients, yung mga ganun. So, we're thinking of ways na holistically masuportahan yung customers natin. Right. Hindi lang bentahan natin ng truck and tapos na. So, we want it to be parang talagang mahabang relationship with our customers. Napakaganda nun. To reach or approach a dealership to buy is one thing. Pero ang isa ring very key consideration namin sa pagtatayo ng outlets is dapat we're able to provide after-sales support. Exactly. So it's not just sa selling part, but mas mahalaga yung andyan kami para suportahan sila habang ino-operate nila yung vehicle nila. Lalo na sa business owners, kasi they use the vehicles sa hanap buhay, no? Sa livelihood. Hindi pwedeng madadown or any oras or araw na hindi tumatakbo ang isang truck or isang commercial vehicle equates to losses din sa business. Kung ang buhay ng SME
di ba, ay 24/7. Sabi Wala nila, nang tulog. Hanggang panaginip, makapuno ako. napakatamis naman ng inyong panaginip. Sweet dreams. Tsaka maganda rin na experience ko sa kanila to share with, sila yung nag-remind na, oy sir, baka po lang pasan ng 10,000 kilometers. So, siyempre, bilang ako nga, busy ring tao. So, may mga pagkakataong drive na lang ako ng drive. So, they make sure din na yung dinadrive ko sa pamamagitan ng reminder sa pagtawag. Talaga, tinatawagan ako personally. Reminder na kailangan maidala mo na to sa preventive maintenance kung nasa kilometer range na dapat dalhin talaga sa kasa. Galing. Yun ang tunay na partner. Yan ang total support. After sales, pati talaga. Yun ang isa sa nagustuhan ko talaga sa kanila. As simple as it may sound, but that simple reminder is actually allowing Sir Ben to focus on the things that matter, that matter most to his business, di ba? That's really our core parang principle at Hino Motors. Total support na Galing. yun. Hindi lang on the ownership lang ng truck. Yun nga. Kasi lahat yan nakakabit na or naka-connected sa operation ng mismong business. So, kailangan ready kami to provide assistance anytime. Bukod sa mga napag-usapan natin so far, Ma'am Zara, Sir Ben, Ma'am Zara, meron pa bang ibang mga initiatives na hinahanda si Hino Motors Philippines and perhaps future needs of SMEs? SMEs, yeah. So still part of dun sa value chain natin, no, efforts in improving yung value chain natin. So on the Hino Financial Services part, of course, andyan na yung andyan na yung kadalasang pangangailangan for mga low down payment offers. So we have that already packaged. And then recently, we're also studying, or actually we have already implemented yung 0% interest offers din natin. So 0% interest? Yes. Oo, for our customers. So doon naman sa mga, of course, very practical, diba? Siyempre, pag mag-finance ka, katapat yan, may interest talaga. Meron din tayong low monthly amortization. So talagang lahat na ng maaaring kailanganin ng customers sa pag-acquire ng bagong vehicle, andyan tayo to support. At the same time, so part din ng efforts natin po sa value chain, we also have the Hino Insure offering or program. So with Hino Insure naman po, yan nga, as napag-uusapan po natin kanina, ang gusto natin makafocus si business owner sa operations niya. So to worry about the more important things, no, sa pagpapatakbo ng negosyo. So yung mga bagay na dapat hindi naiisipin ni customer. For example, insurance. We have Hino Insure to cover, to protect. Siyempre, the truck is parang small investment. Of course, diba? So, we want to make sure na protected po yung investment natin na yun. And a lot of times, sa pananaw ng ibang mga nagnenegosyo, insurance, gastos lang yan. Parang dagdag bayarin. Pero pag andyan na yung pangangailangan, doon natin marirealize na dapat pala talaga kumuha ako. Yes, Hino Insure. So, lahat po yun, yung mga ganon na pag nag-purchase or nag-isip si customer na kailangan niya ng truck, si Hino ready na meron na tayong ganyan. Ipapackage na natin, ibabundle na natin dyan para sa customer, si business owner can just focus on really just running his operation. And masaya kami na we're able to meet yung mga customers like Sir Ben na talagang naka-experience nitong mga efforts namin. And yun nga, talagang first hand we're hearing na nakakatulong yung mga efforts din namin on that. At salamat yan sa Hataw Hino. Naririnig natin ang mga kwento ng katulad ni Sir Ben Pasco, di ba? Inspiring, and at the same time, di ba, nakikita din natin kung nasaan o kung ano yung klaseng tulong na ibibigay na o nadudulot ng partnership, di ba, between Sir Ben's Halo-Halo and Hino Motors Philippines. It's really a partnership. Thank you, also, Brian, for mentioning that. It's really a partnership. It's not just a one-time sales transaction. Yes. So we always aim na business partners po tayo. Meron akong icebreaker lang. Talaga literal, halo-halo icebreaker. Di ba? Meron akong, di ba, usapang negosyo is usapang entrepreneurship. Fill in the blank, Sir Ben. Okay. The best way to predict the blank is to create it. Future. Future. Okay. Sinabi ito ni Peter Drucker.
The best way to the best way to predict the future is to Tama naman. Oo. Tama lang. Correct. bits of wisdom lang para sa ating mga tagapanood na would-be entrepreneur. Tama. Tandaan niyo yan, di ba? Tough times never last, but tough people do. Importante yan. Napanood niyo yung ating previous episode. Si Mr. Mills, di ba? Sinabi niya, madali lang mag-quit. It's the easy path to take, di ba? Quitting, di ba? But if you want something exciting, if you want the journey to be fruitful, Correct. mahirap man, di ba? Pero doon ka sa, yun ang piliin. Na-imagine ko nga, sir, doon pong times na nagda-drive kayo sa highway na nung... Taas pa ako pa nga eh. Totoo, literal na ang kaliwa kong pro. Sarila. Sabi ko, sarap itong ganito. Tapos kahit ahon ako sa Tagaytay, loaded. Sabi ko, panis. Sabi ko, galing ito. Samantalang pagka naka-shifting ka, yung manual, Diyos ko Lord, talagang nanlaki na. Nag-cramps, ha? So, multitasking na rin ako. So, at the same time, natatawagan ko mga branches ko. Kasi relax talaga eh. Wala kang naintinding shifting. So, yun, hanggang ganun pa rin ang ginagawa ko. Delivery at the same time, inspect ng restaurant. So, double purpose. Very insightful, Ma'am Zara, yung kinikwento ni Sir Ben, ano? Gusto ko malaman, Ma'am Zara, bukod sa, yan, for example, di ba, actual insights, no, actual testimonials from people like Sir Ben, meron pa ba kayong ibang pinaghuhugutan ng inspiration, di ba? When you're in the blueprints, when you're developing things, ano ba yung nagtutulak sa inyo para gawin ng mga bagay para matulungan ng mga katulad ni Sir Ben? For us at Hino Motors, it always starts with listening and being sensitive sa customer, sa pangangailangan ng customer. So, kami, with our group, lalo na sa business planning, so we have also the customer care function, no, ng Hino Motors, wherein we really call yung mga customers natin na nag-acquire or bumili ng bagong truck. At the same time, yung mga nagpa-service. So, we contact them, we get their feedback. Ano po ba yung naging experience nyo dito sa dealer natin? Kasi through dun sa feedback po, sa voice ng customers natin, dun natin malalaman, okay, paano pa natin may improve yung operations natin? Ano pa yung mga programang pwede natin gawin na makakatugon sa pangangailangan ng mga customers natin. Lahat po yun nag-start sa ganun na before wala naman kaming mga ganung offers that I said earlier sa financial services or even sa insurance. Before, hindi pa siya nako-consider, but really when you start listening to the customers and really being in touch with dealers as well, whatever values or yung mga way of things namin at HMP as the distributor, at the same time sa dealers na a-apply din nila since sila yung unang-unang humaharap sa mga clients po natin. So yun, I guess my answer to that is, really just being in touch and being attuned dun sa pangangailangan ng mga customers po. I think that's very, very important. Gusto ko sinabi mo about listening. I think the feedback really helps. And I can see that it has developed, diba, the whole packaging of for segments like SME customers, katulad ni Sir Ben. One perfect example is actually the specific model na dinadrive ni Sir Ben, automatic truck. So, talagang, kasi sa setup ng mga SME, madalas yung owner, sila din yung driver, sila din yung nag-ooperate. So, yung mga ganong sensitivity sa pangangailangan ng mga clients natin. Okay. So, dahil dumadami yung mga SME, so sila yung hands-on sa operation, sila yung mismong nagda-drive ng truck. So, kailangan na natin ng automatic vehicle. Galing. Diba? So yung mga ganon na dati, basta truck, ganon na lang. But no, si Hino, we try to be one step ahead dun sa pangangailangan. Baka nga mamukat mo, meron na rin yung automatic na rin nag-a-atras ng kanya. Parang, autonomous na rin yan pa. Pero sa Japan pa. Pero, parang dyan lang talaga papunta yung ating
industriya, no? Galing, ano? Trucks pa, rain mo, tinayin ng commercial vehicles. Dump trucks or sa mga ano. Sir Ben, anong masasabi niyo dun sa ikwento ni Ma'am Zara? So excited din ako, syempre, of course, dahil nga habang tumatagal tayo dito, mas gumaganda yung mga technology. Yung nabanggit nga ni Ma'am, hindi ko din na-expect. Welcome to the future. Wow, talagang, ayun, doon ako na-excite. Bilang isang entrepreneur, Sir Ben, meron ba kayong gustong i-share sa ating mga viewers? Meron ka bang gustong nuggets of wisdom? Yan na naman ako sa nuggets of wisdom. Bato-bato ng wisdom na gusto nyong i-share sa ating mga tagapanood. I'm sure by now, they've already realized how inspiring your story is. So, from your perspective, anong gusto nyo sabihin sa kanila? Oo. So para sa akin, siguro, una talagang start small but think big. So ganyan. And then, wala namang success na hindi dumadaan sa mga challenges. So, pag humihirap, tough times, mas dapat nating ini-embrace. And then, nasa tamang pag-iisip din yan, sa tamang mindset. Pero dapat bukas din tayo sa mga solutions in order for us na mag-level up. So, bawat baitang kasi nagiging uncomfortable tayo niyan eh. So, panibagong challenges. And then eventually, dahil nga na-solve na natin, panibagong challenges na naman, mahirap ka naman until such time na nandun ka na pala sa top na hindi mo na mamalaya. So, kagaya nun sa akin, so yung time na sabi ko, may level up pa ba? Kung wala na, itigil ka na. If the answer is yes, so I challenge myself, yes, meron pa. Actually, araw-araw nga ako nandun sa restaurant na yun. Sabi ko, meron pa i-level up to. Ben, ano yung i-level up? So, yun, you think outside the box, and then hindi mo na malaya, nakapag-create ka na ng another identity mo. So, hindi pag sinabing halo-halo, so Ben's halo-halo, so yun yung na-create natin. Galing. Sa kwentuhan natin dito sa Hataw Hino, pangalawang beses na natin yung narinig, no? Or ilang beses na natin yung naririnig yung pagdating sa pagsubok, di ba? Importante that alam mo how to think outside of the box. Alam mo kung papaano di ba, gamitin yung iyong creative juices. No? Right? And going, kidding. Madaling mag-trip. Pero if you keep going, nandyan yung mas pasasayang moments, no? Speaking of which, meron ba kayo, Sir Ben, during those challenging periods, meron ba kayong isa o dalawang kwento na gusto mong i-share? Maalala ko noon, so December 2019, COVID, and then ito yung mass production usually ng company, ng commissary, in preparation ng March. Sakto March nag-lockdown, so walang bukas na kahit anong ano. Nag-expired lahat yung production namin noon. So talagang ang taas ng anxiety level mo, tapos may mga utang ka pa sa bangko. So yun yung mga challenges na talagang halos hindi mo alam kung ano yung susunod na araw na ano yun. And then good thing may mga bangko na nagpautang kahit may utang ka ng existing. So yun, nakautang ulit. And then nag-push ulit. Yun ang pinakamabigat sa lahat. Pinakamabigat. As in talagang ubos ang kabuhayan namin dahil sa pandemic na yan. Pero sabi nga nila, di ba, this too shall pass. Pero tingnan nyo naman si Sir Ben ngayon. Speaking of stress and anxiety, meron ba kayong means or meron ba kayong mga kanyari hobbies or may paborito ba kayong pelikula or type of music na pinakikinggan na kapag, for example, meron kang kinakaharap na medyo mahirap na sitwasyon, gagamitin mo yun as a means to, quickly escape, to allow you to think. Ako actually, ang pinaka-stress reliever ko kasi dahil medyo late na ako nag-asawa. So I'm 50 years old, nakapag-asawa ko at the age of 40. Meron ako mga maliliit na anak. Ayan. So may 3 akong Maria. So sila yung, pag nakikita ko sila, yun yung anxiety ko nawawala eh. Kasi kailangan kong kumilos pag nakikita ko sila dahil sila yung umaasa sa akin. So yun yung actually stress. Pag makita mo lang yung smile ng mga bata. Then pag stress ka, ako talaga usually mas gusto ko natutulog. Gusto ko mag-isa ako sa kwarto, huwag niyo ako istorbohin, maglalagay ako ng ayun, alam na yun ng family ko. Kayo, Ma'am Zara, meron ba kayong paboritong pelikula, music, meron ba kayong paboritong hobby na ginagamit nyo din as a form of escape? I cook and I bake.
Yan po. So, kaya Wow. pag weekends, syempre, time with the family, minsan, ano na rin namin yun, bonding time with my daughters as well. So, parehas pala kami ni Sir Red. Girls din ang mga chikiting ko. Sasali na rin ako dyan. Two girls. Pro Maria pala ako. Oh, okay. Din. So, Alam mo, ang ganda ng napag-usapan natin ngayon, ano? Ang daming inspiring thoughts. very inspiring story. Yes, nakakatuwa, no? Meron pa ba kayong gustong i-share, Ma'am Zara, Sir Ben? Yes, ako as a growing SME, so sabi nga, lagi kang maki-tie up do sa mga reliable. So ako personally talaga, may gagaranti ako talaga. Ako, yan, sa mga fans ko dyan, na nais na magkaroon ng truck. Truck yung pinag-uusapan natin, di kotse. Truck siya, pero hindi siya mahirap manehohin. Para ka nga lang talaga nagmamaneho din ng kotse na hindi nako-compromise yung moving ability mo, nakakagawa ka pa ng ibang mga bagay kasi nga dahil automatic yung truck. So yun lang, so maki-tie up kayo sa mga reliable kagaya ng Hino Motors. Right. Partnership. Yes. Tying up is all about partnerships. Kayo, Ma'am Zara, meron po kayong gustong idagdag? From my side naman po, of course, nagpapasalamat kami sa customers like Sir Ben, who supports our brand and, you know, the programs that we do. So really, si Hino, hindi naman po kami magtatagal 50 years, almost 50 years if, kumbaga, hanggang benta lang. Hindi naman po yun talaga yung philosophy natin, no? With Hino, it's really all about total support. And I think yun din yung secret to our longevity. Kasi as we've been mentioning kanina, it's always about building that partnership with our customers. So never na one time lang, hindi po yun yung philosophy natin. So kami naman sa Hino Motors, makakaasa din po ang ating mga business owners and business partners, no, that will continue to create yung mga programa na makakatulong sa inyo kasi per business owner, per industry, iba-iba ang needs. Kami po sa Hino, siguro ang isa sa mga strength po namin is really yung nag-a-adapt tayo sa kung ano yung pangangailangan ng mga customers po natin. And yun, really the intention is to support, to help. No? And yun, and hopefully dumami pa yung mga kagaya po nila Sir Ben na nagtitiwala din with society. Ganda nun, especially yung part ng adaptability, no? Alam naman natin, Yes. lalo na ngayon, di ba? In this day and age, napakabilis ng pagbabago. Tama. So, yung business model mo ngayon may need to change tomorrow. Diba? So, adaptability is very important so that kahit na external market forces ang medyo tumama sa'yo, ready ka. Tama. Diba? Na-anticipate mo na. Okay, so on that note, kakain na po kami ng halo-halo, ng Ben's Halo-Halo. Yun, no. Ma'am Zara, Sir Ben, maraming salamat. Thank you po. Thank you, Sir. Ito Pinger, may napakaganda ng kwentuhan natin ngayon sa Hataw Hino, ang ating social media series. Sa susunod ko. Whether you're a fan of the auto and commercial vehicle industry, interested in the latest market trends, or just like talking about trucks and buses, you're in the right place.